Alright, so welcome back din sa ating channel. It's Bobs TV. Okay, so ito pag-usapan natin mga babayan dahil ito nga pong si Senator Marcoleta. Grabe, ano na nga ba itong nangyari kay Senator Marcoleta at tila mas lalo po siyang lumalala ngayon mga kababayan. Okay, so yan ang ating aalamin ngayon at pag-uusapan. Pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share, at comment dyan sa comment section. At syempre shoutouts tayo sa mga followers, subscribers natin dyan. At sa mga hindi pa nakasubscribe, pa-click po ang subscribe button at pakilike na rin po ang ating video ngayon. Maraming salamat sa inyo. Okay, so ito mga babayan, pag-usapan natin. No? Medyo lumalala na po ata itong si Senator Marcoleta, mga babayan. At isa nga rin po dyan, no, dahil nga po sa sobra siguro no, na kahihiyan na kanyang mga inabot, no, sa kanyang mga pinagsasabi na itong mga nakaraan, tila nagkakalat na po itong si Marcoleta, mga babayan. Dahil bukod po sa pagiging abogado ay tila naging judge na po itong si Marcoleta at hinusgahan na kaagad, no, ito pong si ex-Justice Carpio, no, ng guilty of treason. Grabe naman si Marcoleta. Ganito na po ba talaga siya kadesperado? Nakakaawa na lang mga babayan. Ito nga mga nangyayari kay Marcoleta. Ito nga po, no, I declare Marcoleta guilty. Sabi po niya dito, political blogger and lawyer Jesus Falsis criticized Senator Rodante Marcoleta following the latter's statement that it is no longer necessary to file a treason case against former Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio and was instead declaring him guilty, mga babayan. Grabe, no? Marcoleta earlier said that there was no need to file a complaint, stating that he already considered Carpio guilty of treason over the 2011 Maritime Baseline ruling. Sabi daw ni Marcoleta, actually ang gusto ko sabihin, I pronounce you former SC Associate Justice Antonio Carpio guilty of treason already. Hindi na kita kailangan i-demanda pa. No, medyo napahiya dito si Marcoleta, mga babayan, kasi after niya nga po sabihin na magfa-file siya ng treason case, no, ipapailan niya ng kasong treason etong si Antonio Carpio, si Justice Carpio, mga babayan, nalaman niya na hindi pala pwedeng mag-file ng kasong treason kapag wala po tayo sa state of war. Nasupalpal siya mga babayan di ba? So lumalabas na parang wala siyang alam sa batas. Sabi dito ni Attorney Falsis, ang sabihin mo, ngayon mo lang nalamang war crime ang treason. I declare Marcoleta guilty. Guilty kaya saan? Sabi dito, every first year law student knows. Nagkakalat si Marcoleta, mga babayan. Panoorin natin itong balita, Kakasuhan daw ng treason ni Senador Rodante Marcoleta si dating Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio. Paano nga kakasuhan? Wala namang state of war ang Pilipinas ngayon. Wala tayo sa war. Wala tayo sa gera. At every first year law student nga, alam daw po yan. Nako, Marcoleta, ano nangyari sa'yo? Nagkakalat ka na ata. Alam nyo, nakikita ko dito para lang mapagtakpan siguro. Siguro no, para lang mapagtakpan siguro yung kanyang mga naging kahihiyan do sa kanyang mga statement, mga babayan. Ganyan pagka may mga tao na napapahiya na, no, talagang pilit sila maghahanap ng lusot, mga babayan. Hinamon niya ng si ex-Justice Carpio ng debate, no? Tapos nung pinalagan siya ng debate, ang dami niyang palusot, mga babayan. Dahil sa isinulot itong desisyon sa isang kaso noong 2011, kaya si Marcoleta pag ganito siya, no? Anong klaseng senator? kaugnay ng teritoryo ng Pilipinas. Sinagot naman siya ng retiradong mahistrado. Nakatutok si Mav Gonzalez. Sa
Sa kanyang TV show, sinabi ni Senador Rodante Marcoleta na kakasuhan niya ng treason si dating Supreme Court Kakasuhan niya ng treason, mga babayan, ha? Associate Justice Antonio Carpio. Sabi ng senador, dahil ito sa desisyon aniya ni Carpio na paliitin ang teritoryo ng Pilipinas sa kasong Magallona versus Ermita noong 2011. Okay, so ang ginagawa niya dito siguro, mga babayan, no, yung pag-atake po. No, doon mismo kay Carpio. No? Siguro hindi niya kayang depensahan no sa debate yung kanya mga pinagsasabi, mga babayan. Kaya ang ginagawa niya, no, yung ano tawag natin dito? Babanatan niya, no, personal, eto pong si Carpio. Ganyan-ganyan po yung mindset ng mga DDS. Pag hindi mo kaya sa debate, personalin mo na. Diba? So ito, ang pinag-uusapan dito, yung tungkol sa EEC, mga babayan. Pinalagan siya, hinamon niya. Yung mga tao, pinalagan siya. Ngayon, nung pinalagan siya, hanap siya ng butas. No, hanap siya ng palusot. Hanap siya ng pwede niyang i-atake personal dito kay Justice Carpio. Asa na yung debate? No, tapusin na yung usapan na yan. Debate na kaagad. Wala nang palusot-palusot. Tagal-tagal na nung debate na yan. Ano nangyari? Diba? Dapat nung pinalagang ka na debate, schedule na kaagad. Diba? Hindi yung ang dami pang pasakalye. Ang dami pang palusot. Sabi ni Marcoleta, pumayag si Carpio sa argumento ng gobyerno na paliitin ang territorial sea natin dahil makakakuhaan niya tayo ng ganansya o advantage sa ating exclusive economic zone. Dagdag ni Marcoleta, sa isinumite ng Pilipinas na Volume 2 o Atlas of Relevant Features sa Arbitral Tribunal, malinaw na hindi raw kasama sa teritoryo natin ang Kalayaan Group of Islands. Yan siya na mismo nagsabi hindi raw kasama sa teritoryo natin ang KIG, mga babayan. Bahagi nakabarkang West Philippine Sea. Ang asul na bahagi naman, tinawag na High Seas na bahagi ng karagatang walang may-ari. Nandito sa asul na bahagi ang Pag-asa Island. Base rin aniya sa mapang ito, nasa labas ng teritoryo ng Pilipinas ang iba pang isla sa West Philippine Sea, gaya ng Parola, Kota at Panata. Kaya tanong ni hindi nga ata naintindihan ni Marcoleta di ba? Na matagal na tayong nagmamay-ari ng mga isla na yan. Marcoleta, bakit hindi isinama sa mapa natin yung mga features na okupado ng mga Pilipino? Gobyerno aniya ng Pilipinas ang nagsumiti nito sa tribunal kasama sina Justice Carpio at maritime law expert attorney J. Batong Bakal. Ngayon daw, siya pa ang hinahamon sa sinabi niyang kung parte ba ng Pilipinas ang Kalayaan Group of Islands o hindi. Giit pa ni Marcoleta. Siya daw hinahamon siya naghamon ng debate. Diba? Hindi naman niya sinabi na hindi parte ng teritoryo ng Pilipinas ang Kalayaan Group of Islands, pero kailangan daw ng mapa at coordinates nito. Tugon naman ni Justice Carpio, lahat ng first-year law student alam na pwede lang magkaroon ng treason kung nasa gitna ng digmaan ng Pilipinas, alinsunod sa Article 114 ng Revised Penal Code. Dagdag niya sa kasong Magallona versus Ermita, gusto ni Magallona na isama sa teritoryo ng Pilipinas lahat ng isla at katubigang sakop ng 1898 Treaty of Paris Lines. Ito ang tratadong nagtapos sa Spanish-American War at naglipat ng Pilipinas at iba pang kolonya ng Espanya sa kontrol ng Amerika. Pero ayon kay Carpio, malinaw na labag sa UNCLOS at customary international law kung isama sa Philippine territorial waters ang lampas sa 12 nautical miles mula sa archipelagic baseline natin. Masasama rin daw rito ang malaking bahagi ng exclusive economic zone at maliit na bahagi ng high seas, bagay na labag din sa UNCLOS. Kung kinatigan aniya ng gobyerno sina Magallona, tsak na i-dismiss agad ng arbitral tribunal ang kaso natin dahil magiging kapareho lang natin ang 9-dash line ng China na labag sa UNCLOS at international law. Yan yung siguro gustong gawin netong si Marcoleta. No, so kung in-insist pala natin yung kagustuhan natin na ganun, mga babayan, pwede rin i-insist ng China yung kanilang 9-dash line. Kasi pwede nilang gamitin yon. No? Pwede nilang gamitin yun. Kaya siguro gustong gawin ni Marcoleta, isama sa mapa. 'Di ba? Lalo lang niya pinagugulo, mga babayan. Kasi once sinama pala natin yon, no, na against sa ng UNCLOS, sa ruling ng UNCLOS, mga babayan, parang sinabi na rin natin na pwede rin gawin yan ng China.
pwede ring i-accept yung 9-dash line ng China. Eh di mas lalong nawalan tayo ng teritoryo sa West Philippine Sea. Diba malinaw eh. Sabi naman ni dating Senador Francis Tolentino na author at sponsor ng Republic Act 12064 o Philippine Maritime Zones Act, hindi na kailangang gumawa ng mapa ng Pilipinas. Wala po nagre-require sa atin mag-produce ng mapa. Iba po ang mapa. Ang mapa po ay cartographic drawing lang po yun. Ang pinaka-precise po, scientific, ay yung coordinates na Oh, yan ha, mga babayan, coordinates daw. Diba? Ito, sagot ni Carpio sa kanya, mga babayan. No, Carpio reacts to Marcoleta's statement pronouncing him guilty of treason, mga babayan. No, ito, panoorin natin ang sagot ni Justice Carpio, ni ex-Justice Carpio. Alright? Let's go. The debate, the proposed debate, is there any update there? Wala na yung debate na yan, naatras na yan. No, magpapalusot na lang yan, mga babayan. Kasi ako sa tingin ko parang hindi talaga handa si Marcoleta para sa isang debate. Humahanap pa ng ng buwelo yan. Humahanap pa ng ng butas yan, mga babayan siguro. No, na maibubutas dito kay Carpio. Instead na harapin yung debate kaagad, siya naghamon di ba? Nung pinalagan siya, ang dami na niyang cheche bureche, ang dami na niyang palusot. And then from there we can go to treason and then to other issues like effective occupation. Well, debate first. Yeah, he said he accepts the debate pero binago na yung topic, no? So, I think we have to go back to why we're having this issue. Sabi niya, there is no such thing as a West Philippine Sea. So yun na lang dapat pag-usapan namin. Is there such a thing as a West Philippine Sea? Secondly, sabi niya, we have 4 islands in the KIG that are outside the exclusive economic zone. We cannot claim them. So the issue should be, can we claim islands of the Outside. Kalanayan group outside the EEZ? Yun na lang, simple na lang. Kasi Yes, sir. iba-iba yung gusto niya, iba yung sa akin. So let's just focus on why are we having this debate, or this discussion, no? Kasi nagiging he proposed, so let's go back Yeah. to The basics. lumalayo Kasi katulad Tama. sabi niya na he will charge me with treason. Sabi ko wala namang treason sa batas during peacetime. Sabi niya, hindi ko na ikaw i-charge ng treason. I pronounce you guilty of treason. He wants to be the complainant, prosecutor, and judge rolled into Yun one. sinasabi natin. So how can you have a intelligent Wala. debate with somebody like this? No? So we have to have certain basic rules. Ano bang pinag-uusapan natin? Diba? Instead na harapin mo yung debate kung ano-ano na yung mga pinaggagawa mo. Kakalat na si Marcoleta, mga babayan. No, ito nga sabi dito ni Attorney Carlo Ibanez, sequence of events, sabi niya. Sinabi ni Marcoleta na i-give up na lang ang Kalayaan Islands. No, yung KIG, mga kababayan. Inimbitahan siya ni Jay Tariela na pumunta sa KIG para makita ang sitwasyon doon. Okay? Bago daw siya pumunta sa KIG, kailangan makipagdebate muna sa kanya si Justice Carpio. Okay? In the meantime, taken out of context daw ang sinabi niya about KIG. Tapos inaccept ni Justice Carpio ang challenge. Biglang sabi ni Marcoleta, makikipagdebate lang siya. Walang limit ang pag-uusapan. Bakit walang limit, mga babayan? Doon tayo sa pinagtatalunan. 'Di ba? Kasi pag walang limit, mga babayan, yung pag-uusapan na yan, kung saan-saan dadalhin ito ni Marcoleta. Guguluhin niya lalo yung usapan. Pagdebatehan nyo muna kung ano yung mga pinagsasabi mo. Kasi alam niya siguro na matatalo siya dun sa kanyang mga pinagsasabi sa debate. Ito take ko lang to, mga babayan, opinion ko lang. Siguro, naisip niya, talo ko dun. Palawakin natin para medyo magulo. Sabay-sabi niya, kakasuhan daw niya ng treason si Justice Carpio. Okay? Justice Carpio pointed out that there cannot be any treason during peacetime. Okay.
sabay bawi si Marcoleta. He means treason daw in the generic sense. Meron ba namang ganun, mga kababayan? No? Ito yung sinasabi natin, public persecution. No? Sinisira niya kaagad yung pagkatao, no, netong si Justice Carpio. No? Doon niya inaatake si Justice Carpio, mga kababayan. No? Na wala nang kaso-kaso, wala nang hearing. No? Guilty of treason ka na kagad. Ngayon inaayos na ng PBA yung sa mga attorney ang debate. Ano naman kaya ang palusot nito? 'Di ba? Sobrang nakakahiya na itong mga pinagagawa ni Marcoleta, mga babayan. Sobrang ang dami na niyang palusot. 'Di ba? The nerve, I doubt he will. Former SC judge versus low-rank lawyer. Maybe the anonymous campaign contributor of Senator Marcoleta. Diba, mga babayan? Pare-parehong style talaga sila. Kung sa chess pa, malapit na ma-checkmate si Kalbong may buhok. Diba, mga babayan? Ito pa, tanong lang, attorney Ibanez, kamusta na ang issue ng sose ni Marcos sa Comelec? Diba? Tingnan nga natin ano sagot dito. 'Di ba? Tanungin mo ang pambayad ng Duterte kay Kaufman saan galing. Same style, headline chasing, effective for re-election. Mukhang malabo na tumanalo sa re-election, mga babayan, pag ganyan ang ganyan ginagawa. No? Malabo to, mga babayan, sa re-election. Hindi mananalo si Marcoleta. Baka isang beses lang to. Otherwise, no, makakaupo ang mga Duterte sa 2028, kaya siguro na manalo o maupo ulit si Marcoleta. Pero tandaan niyo, no? Matagal-tagal pa po pagtitiis natin dito kay Marcoleta. Ngayon pa lang, masyadong magulo na, no? Yung kanilang mga pinagagawa, lalo na pag naupo pa. No, ito po nga mga Duterte uli sa administrasyon. Hindi natin alam kung ano pa mangyayari. Ano masasabi nyo po dyan, mga babayan, no? I-comment sa ibaba nyo mga opinion na ating pag-usapan, alright? So yan muli, kita tayo sa ating next video. Ito muli ang inyong Kuya Mobs, it's Mobs TV. Peace and out.